Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kahit yung Gcash nga may kasi di ba wala naman silang tubo, may pera ka doon, hindi naman tutubo, di ba? Kaso meron na rin silang yung G-loan. So nagpapautang na rin sila na may patubo. So hindi rin totally walang riba ang GCash. Yung nga nila, yung GGives, parang yun Shopee Pay. Riba yun Kasi mangyayari sa GGives tsaka sa Shopee Pay, ang bibili ng produkto, kumbaga, ikaw mismo, di ba? Ikaw bibili ng produkto. Ang ibibigay nila sa iyo, pera, credit ng GCash o Shopee Pay. Tapos babayaran mo yun ng may tubo. So, ibig sabihin, pera yung inutang mo sa kanila, pera din ibabayad mo sa kanila. Di riba. Hindi katulad ng sa motor trade. Ang motor, bibilhin ng bangko. Yung motor trade, parang Makati Bank yata Makati Bank yung motor, nila, di ba? Yung motor mo ba, motor trade yun? Makati Bank kang bibili ng motor, tapos ikaw sa Makati Bank ka nagbabayad. Ibabayad mo sa motor trade, pero ibibigay ng motor trade sa Makati Bank. So, pera sa motor yung nangyari. So, hindi siya riba. Pero problema sa Shopee Pay, utang ka sa kanila ng Shopee Pay, babayaran mo rin ng Shopee Pay. So, pera-pera pa rin yung So, riba pa rin. Susunod na tanong, may kinalaman pa rin sa pagkamatay ng tao na nag-aayuno. Di ba kagabi yung tungkol dito? Simulan na natin. So, ngayon pa di bagong usapin. Tawfiya rajulun fi syahri Ramadan min maradin. Namatay daw ang isang lalaki o isang tao sa buwan ng Ramadan dahil sa sakit. Walam yukmil siyamuhu fahal yusamu anhu ammada. So itong sakit na ito, kumbaga, uunawain natin ito na sakit ito na ngayon lang nangyari sa Ramadan na ito. Hindi katulad yung kahapon, matagal na siya may sakit. Ngayon na siya nagkasakit at kinamatayan niya rin. Sabihin natin, inatake sa puso, na-stroke, nakapag-fasting siya ng 1 linggo. Tapos na-stroke siya na ospital, hindi makapag-fasting, di ba? Inaasahan pa naman nagagaling yun Kaya may utang pa rin siya. Namatay. So, paano yun? Pag-aayunuhan ba yun ng kanyang pamilya o hindi? So, dito sa usapin nito, yung unang tanong, walam yukmil siyamuhu, hindi niya nakumpleto yung Ramadan. So, halimbawa, 1 week siyang nakapag-fasting, na-stroke siya sa 7 araw. Tapos, mga ilang araw, 3 araw, after 3 days namatay siya. So yung tinatanong dito, yung natitirang 20 days ng Ramadan, pag-aayunuhan ba ito para sa kanya o hindi? Sabi ni Sheikh Rahimahullah, hindi na. La yusamu anhu abadan, hindi ito pag-aayunuhan nino man para sa kanya. Al-galibu alan nas man hajama alihi al-ajal fa innahu la qada'a alayh. Kapag dumating na sa kanyang kamatayan, wala na siyang pananagutan, wala na siyang taklif, hindi na siya mukallaf. So wala na siyang utang, inshallah. Ngayon, i-connecta natin ito sa kahapon. Diba? So, meron siyang 7 araw na pag-ayunuhan, nagkasakit siya doon sa 7 araw, na ospital siya 3 araw. Inaasahan pa nagagaling siya. Sa panahon na yon, so inaasahan, di ba, na pag gumaling siya, babayaran niya yung fasting na hindi niya napag-ayunuhan sa mga araw na kumaga may sakit siya. Bigla siya namatay pagkatapos sa 3 araw. Ibig sabihin, yung 20 days na natitira, wala na siyang utang doon kasi patay na siya Pero natitirang 3 araw na buhay siya at may sakit. Pero inaasahan pa rin ang kanyang paggaling, pagbabayaran yun sa kanya ng kanyang pamilya. Halimbawa, anak niya magpa-fasting para sa kanya. Pero kung halimbawa, yung sakit niya na yon, magiging dahilan na hindi talaga siya makapag-fasting.
hindi na inaasahan na gagaling pa siya, di magbabayad siyang fidya 3 araw. Ganun ang mangyayari. Fidya ng 3 araw, inshallah. Wahakada law istamarra ma'ahul marad ba'da siyam walam yastati al-kada la kada'a alihi. So ito, hindi siya namatay. Kung halimbawa nagpatuloy yung kanyang sakit at hindi niya nga kayang magbayad na, wala pa rin siyang pagbabayaran. So ibang kaso na naman, napag-ayuno siya 7 days, tapos nagkasakit siya ng 8 araw. Tapos nagkasakit na siya ng tuloy-tuloy. So wala ngang kada para sa kanya. Nagkasakit siya ng tuloy-tuloy, walang kada para sa kanya. Sabihin man natin na namatay siya, wala pa rin kada. Ang meron, yun lang yung pagpapakain na. Ang meron para sa kanya, ang fidya, ang dapat sa kanya, inshallah. Sumunod na tanong, inni uhibbuka fillah wa atamanna an tadu'uli, samahat na Sheikh. Sabi nung nagtatanong, minamahal kita alang-alang kay Allah at nais ko sana na manalangin ka para sa akin. Minamahal namin Sheikh. Bimunasabati syahri Ramadan, ataman namin kum kalimatan likhwanina fillahi alladhina la ya'rifuna as-salata illa fi Ramadan. So maganda yung hiling niya. Sa okasyon na ito ng buwan ng Ramadan, hinihiling namin sa inyo ang ilang mga payo para sa mga kapatid natin na hindi nila nakikilala ang sala liban na lang sa Ramadan. Ibig sabihin, Ramadan lang nagsasala. Waladina la yasalluna abadan, at kahit doon sa mga hindi nagsasala talaga kahit kailan, wa jazakumullahu khaira. Gantimpalaan nawa kayo ni Allah ng kabutihan. Sabagat si Sheikh rahimahullah, so kapag sinabihan ka ng uhibbuka fillah, ang sagot, ahabbakallahu alladhi ahbabtani fihi o ahbabtani lahu. Pwede rin. Mahalin ka nawa ni Allah tulad ng kung paano mo ko minahal alang-alang kay Allah. Yun yung ibig sabihin niya. Nas'alullah lana wa lakumut tawfiq wal hidayah. Hinihiling natin kay Allah para sa amin at para sa inyo ang tawfiq at hidayah. Al-Muslim, ang Muslim ay marapat na may takot kay Allah. Sabi niya, wa an yusalli fi jami'i zabani ma huwa fi Ramadan faqat. So marapat siya na kumbaga magsasala kahit kailan, hindi lamang sa Ramadan. Marapat na siya ay magsasala hindi lamang sa Ramadan. As-salatu wajibatun fi jami'il ayyami wal layali. Ang sala ay obligado sa gabi at araw. Wal wajibu ala jami'il mukallafina ada'us sala fi awqatiha kulli yawmin fi Ramadan wa fi ghairihi. Marapat niya itong gawin sa lahat ng tamang oras nito sa Ramadan o hindi man Ramadan. Wa an yatuba ila Allah wa an yatuba ila Allah mimma salaf. At marapat sila unang gagawin nila magtauba kay Allah sa anumang nagawa nilang mali noon. Wa an yattaqullaha wa yuraqibuhu. Katakutan nila si Allah at alalahanin nila palagi na nakikita sila ni Allah. Wallahu yaqulu subhana, sinabi ni Allah, hafidu alas salawati was salatil wusta. Pangalagaan ninyo ang sala at ang sala na gitnang sala, ang salatul asr, na napapabayaan madalas ng mga tao. Kasi yung salatul asr, nasa kalagitnaan siya ng mga oras na nagtatrabaho yung mga tao. Yung duhur, kahit papaano lunch break matatapat yun usually. Pero yung asr, yung mga tao busy. Tatrabaho, nag-aaral, kung ano pang pinagkakabalahan nila. Gumagawa ng fish pond, at kung ano pa. Sinabi rin ni Allah, wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'arakiin. Itaguyod ninyo ang sala, bayaran ninyo ang zakah at magruko kasama ng mga nakaruko. Wa aqimus salata wa atuz zakata wa atiur rasula la'allakum turhamun. Sinabi rin niya, itaguyod ninyo ang sala, bayaran ng zakah at sundin ang sugo upang kayo nawa ikahabagan. Sinabi rin ni Allah, faqalafa min ba'dihim khalafun ada'us salah wattaba'us syahawat fasawfa yalqawna gayya. Na yung mga mananampalataya daw na naunang henerasyon
dumating ang mga sunod na henerasyon nila na iniwan ng sala at sinunod nila ang kanilang pagnanasa at sila ay mawawasak. So sunod-sunod ito ng mga ayah na binanggit ni Sheikh rahimahullah tungkol sa salat. Napakahaba nito na itutuloy natin sa iba pang mga araw, inshallah. Ito yung panimula ng kanyang kumbaga payo para sa mga Ramadan lang nagsasala o kahit sa mga hindi nagsasala. Alhamdulillah. So tutuloy natin ito inshallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.